For today's video nga pala, magpo-format tayo kasi madaming nagre-request talaga kung paano daw mag-format. Okay, sige. Once ko lang ituturo to kasi although marami naman ibang tutorials dyan talaga na gumagawa how to format sa YouTube, maraming gumagawa ng content na yan. Ayoko sanang gawin kaso syempre hindi ko naman kayo mahihindian and ang daming nagpi-PM sa akin, di ba? Syempre sa iba, madali lang, basic, pero marami pa rin sa ating mga viewers is talagang gustong matuto. Ewan ko ba bakit ako pa yung gusto nyo? Marami namang iba dyan. Dahil baka mukha ko na naman si Empoy o si Bong Navarro o si Brother Eli. So, eto, pinaka-basic tong ituturo ko sa inyo at pinaka-madali. Okay? So, sundan nyo lang to So, una gagawin natin guys is download muna natin yung Rufus kasi ito yung gagawin nating panggawan or pang-create ng bootable USB. Rufus is a freeware. Pwede nyo siyang i-download. Click nyo lamang dito yung pinakauna, yung standard, or you can choose portable. So, 64-bit. Common na kasi ngayon. Halos 64-bit na yung ginagamit natin. Kapag 86 or x86 times 86, meaning 32-bit para sa mga old system or para sa mga old computer pa yan, no? So, dito lang tayo sa 64-bit since medyo ano na yung PC natin na ginagamit, no? Mataas yung specs. So, run as administrator. Marami namang options para makagawa ng isang bootable USB disk, no? So, Rufus kasi guys is pinaka-basic and pinaka-compatible sa lahat. Hindi nagkakaroon ng error, di ba? So, tapos, syempre kailangan natin ng Windows, yung ISO. So, meron tayong option. Pwede kayong kumuha ng libre sa tawag dito sa site ni Microsoft. Marami naman dyan, kalat-kalat. Pero kung gusto nyo yung tested ko na, so yun ang i-share ko sa inyo. So, meron ako ditong ginagamit, mga sir, mga ma'am. So, matagal ko nang ginagamit to ever since the world began. 21H1 with Office 19. And this is from Gen 2. So, updatable tong OS na to Pwede nyong i-update to kung gusto nyo. So, select lang natin dito. Makikita nyo, no? Drive. Okay, so ito pala. Sorry, itong USB ko is galing to kay Ventoy. Yung gumawa ko ng bootable kay Ventoy. So, makikita nyo sa disk management. Punta kayo sa start, type nyo disk. Tapos lalabas ng pinakataas, disk management. Ayan. So makikita nyo, meron dalawang partition. So bonus lang to guys, no? Ito kasi, kailangan, yung USB natin is mapagsama natin tong isang partition niya dito. Ganito kasi kapag gumawa tayo ng bootable kay Ventoy, magkakaroon siya ng dalawang partition para dun sa booting niya, no? So pag dinilit ko tong halimbawa, kung mapapansin nyo, ayan, may matitirang isa. Hindi nyo madidelete dito yan. So para ma-delete natin yan, punta tayo sa CMD, click nyo lang yung start, and then type nyo CMD, and then run as administrator, or kung gusto nyo naman, shift enter para mag-run as administrator siya, shortcut, no? Yan, dito may kita nyo sa CMD, type nyo lang yung command, this part, enter, and then type natin, list this, ayan. So make sure lang guys na alam nyo yung capacity ng inyong drive, no? Or kasi maraming lalabas yan dito. Pero common naman, may kita nyo maliit yung size, ibig sabihin yun ng USB natin. Kasi baka kasi mamaya ma-select nyo yung disk 0, yun yung backup nyo pala, no? So, select lang natin disk 3, and dito may kita nyo rin naman yan dito sa ating disk management, disk 3 is removable. So, yun yung USB natin. So, select disk 3, hit natin yung enter sa keyboard, and then type natin clean. So, nakita nyo, nag-ano na siya, nag-merge na. And right-click nyo dito, new simple volume, next, FAT32, gawin yung NTFS, next, finish. So, ganun lang guys pag nag-ano kayo, no? Pagka merong isang partition na hindi nyo mabura dito sa disk management, daanin nyo sa, sa disk part. Okay? So, close na natin. And make sure nyo dito na yung USB nyo isa lang, no? So, ito siya kasi pag dalawa, baka mamay malito kayo. So, isa lang dapat USB nakasalpak. So, boot selection. Select natin yung ating ISO. Backup. Okay. And dito naman sa partition scheme, no, dalawa yung pagpipilian natin, MBR or GPT. So, kung mapapansin nyo guys, no, mostly sa mga bagong laptop na labas ngayon, ang ginagawa nila is naka-GPT partition na sila. So, kapag nag-format tayo tapos naka-MBR lang yung USB na ginawa natin, is hindi niya, babasahin niya pero hindi natin mapo-format yun kasi naka-GPT partition. So, kailangan natin gumawa din ng USB na naka-GPT partition pa. Siyempre, sasabihin nyo naman sa akin, bakit ko pa gagawin yun? Pwede naman akong
i-convert MBR to GPT or GPT to MBR, 'di ba? Yes, possible naman 'yun. Syempre, maproseso pa 'yun, 'di ba? Gawa kayo dito sa Rufus ng separate, gaya ng ginagawa ko. Meron ako pang MBR, meron din ako pang GPT na bootable. So, dito lang tayo sa MBR. MBR, eto pwede na to sa legacy, pwede na to sa UEFI na BIOS, no? So, kaya wala na tayong problema dito. Very very universal, kumbaga supported to lahat ng ng tawag dito ng laptop or mapa desktop man. Okay? So ito yung target system natin sa BIOS, UEFI or CSM. And dito naman sa volume label, wag niyo nang baguhin 'yan. Diba default lang natin 'yan, pati yung file system, wala namang problema diyan. So yun lang, wala na tayong ibang wala na tayong ibang babaguhin dito. Then click na natin yung start to proceed. So dito may lalabas Windows users experience. So, pwede kayong mag-create ng another account with username na administrator. And pwede kayong mag-set as default as their user. So, hayaan nyo lang yan guys, no? Huwag nyo i-check yan. And then, click lang natin yung OK. And then, OK. So, ayan. So, wait lang natin matapos tong 100%. So, the more na mas mabilis yung USB nyo, kung 3.1 yan, mas maganda, mas mabilis din yung copying niya ng files or ng ISO, no? Okay, so ayun, tapos na. Then close lang natin to. Ito, another tip. Kasi madalas, syempre, yung flash drive natin is hindi lang naman natin to ginagamit as pang format, diba? Minsan naglalagay tayo ng mga files din dito. So kapag kayo is merong antivirus, gawin nyo guys, no? Itong apat na to. So right click nyo yan and then add to archive. So ang purpose po niyan, once yan halimbawa is nabura ni antivirus, okay? So, syempre, makulit kahit na i-restore mo yan, babalik at babalik, i-delete niya na naman ulit yan. So, gaya niya, nawala siya, limbawa, tapos ni-restore mo doon sa antivirus. So, babalik na ulit yun. So, yung ginagawa ng iba is, in-off muna nila yung antivirus. So, para maiwasan nyo yun, minsan nakakalimutan kasi natin, no? Ay, puta, nasira yung natin, OS. So, dito may backup tayo sa archive. So, gagawin natin, right-click lang natin, and then extract here. And then, yes to all. And makita nyo guys, babalik na yung files nyo, di ba? Once na naka-archive, hindi yan basta-basta mapapasok ng virus or madidelete ng antivirus natin. Okay? So, close na natin to. Pwede na tayo mag-start mag-format. Ready na. So, safety, check muna natin yung ating flash drive. And then, bubut lang natin to sa kabilang PC. So, ito guys is actual natin ginagawa sa ating computer. No? So, hindi ako gumagamit ng virtual manager para makita nyo talaga na actual. So, makikita nyo ito yung isang PC natin. No? Ayan. Tapos ito naman yung ginagamit ko pang record. Okay? So, para sa mga baguhan guys, no? Mapa laptop man yan, mapa desktop yung gamit natin. So, same procedure lang din yan. Magkakaiba lang tayo ng function kung ano yung pinipindot para maboot natin sa USB. Pag mga Dell laptop is F12. So, kapag ka mga Asus is F8 yung pipindutin nyo. So, for example, patayin ko siya. Tapos, turn on ko ha. Nakikita ba? Turn on, tapos press natin F12 para mapunta tayo dun sa boot option. Ayan, kung makikita nyo dito, ayan, katulad din yan dito sa ating desktop. Diba? Okay, so, ganun lang din mapa laptop o mapa desktop. So, dito tayo sa desktop, bago tayo magpatuloy sa pag-format, punta muna tayo dito sa BIOS, no? Kasi dito guys, is baka ma-encounter nyo, lalo na yung mga bagong system, no? So, dito kasi sa BIOS, gaya nito, so medyo para sa mga bago talaga, medyo talagang magiging komplikado to sa inyo. Pero konting konting research, basa-basa lang, no? So, para mapasok natin yung pinaka BIOS settings nito, merong advanced mode yan na tinatawag. Kung makikita nyo sa ibaba, andyan nakalagay yung advanced mode, press F7 daw sa keyboard. So, F7, ayan, napasok na natin yung pinaka advanced mode, no? Tapos, lagi nyo lang pupuntahan guys yung tinatawag na boot options or boot menu. Dito sa boot menu guys na makikita nyo, may secure boot na tinatawag. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit hindi binabasa yung flash drive nyo. Or minsan naman is nadedetect yung flash drive nyo pero ayaw mag-boot. Okay? So, dito, select nyo lamang Windows EFI. So, minsan kasi kadalasan is naka Windows EFI mode yan. So, since yung flash drive na ginawa natin is compatible sa UEFI and sa CSM or legacy, so walang problema dun kahit na naka EFI mode tayo or naka legacy mode. So,
Gaya na sinabi ko using Rufus, yung tinuro kanina kung paano mag-create ng bootable disk. So, walang problema dito yan kahit saan natin ilagay. Okay? So, sige, lagay natin sa UEFI mode. Tapos, dito sa secure boot mode, click natin tong standard. So, again, wala rin problema dito is magbubut at magbubut pa rin yan kung pipiliin ko yung custom or standard. Tapos, save natin, restart, and then press natin F8 kung naka-ASUS motherboard tayo para mapunta tayo sa boot selection niya, no? So, sa flash drive natin, dalawa din yung makikita nyo dyan. Merong legacy and merong UEFI mode. So, pwede ako sa UEFI mode. Enter natin. Pwede rin ako sa legacy. Ayan, nakita nyo sa baba, guys. Ito, Gen 2. So, next natin, install now. Select nyo lamang tong I accept. Next. Always make custom, guys, no? And then dito, kung maraming partition yan dyan, make sure nyo muna na wala kayong backup. Kasi mas maganda kasi magpo-format kayo kung talagang delete nyo lahat ng partition para magiging ganyan yung itsura niya. So, select lang natin tong new, apply, okay. So, ganito yung itsura yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, for example, ganyan yung ipo-format nyo, di ba? So, gawin nyo, select nyo muna yan, delete nyo, but again, make sure that meron kayong backup or kung walang important files is okay lang. So, delete nyo lahat yan, delete, delete. So, eto kasi yung guys, pinakamaganda, yung clean installation na tinatawag. Kasi, kapag i-upgrade nyo lang yan, i-update nyo, lalo na ngayon, ang daming mga nadadaling blue screen, no? Dahil yung ginagawa nila is puro update lang. Kaya, okay, no comment na lang. Tapos, click natin tong new, apply. Then, click lang natin tong okay. And then, format natin. So, dito merong dalawang partition para to sa system reserve and sa boot MBR na tinatawag natin. So, wag na natin galawin yan. Dito lang tayo sa partition 3. Dito may kita nyo naman, malaki yung size dito naman sa total size, MB lang to, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka magpo-format dyan. Dito ka lang sa pinaka ito yung tinatawag natin magiging drive ito later on, may kita nyo. Ito yung pinaka-primary natin, no? So, kung yung iba kasi meron drive D pa yan. So, kung gusto nyo naman meron drive D na agad partition, sige, delete na natin yan. So, gawin nyo new. Tapos, since 250 GB to, kuha lang tayo ng mga siguro 100,000. Apply okay para maging kalahati siya or 100 GB lang pala siya, sorry, 100,000 tuloy. Ayan, makikita nyo meron na tayong partition na isa. Inyo na natin to, apply. Okay, so format natin to and then next. So, dun na nakalagay yung drive C natin. A few moments later. Okay, pwede nyo i-restart now. Pwede nyo na rin hugutin yung flash drive, guys, no? Kasi, baka mamaya is nakaboot pala kayo dun sa flash drive. Meron nangyayari yun, di ba? Nakaboot priority tayo sa flash drive. Tapos, babalik na naman kayo sa pagpo-format nun. Kaya pwede nyo nang hugutin. Pero kung naka-first boot kayo, SSD or HDD, didiretso lang yan dun sa ating hard disk. Click lang natin United States, yes, and then skip. Now, we have some important setup to do. Wait lang natin yan. Now, how would you like to set up? Set up for personal use only, no? Select lang natin yan and then next. And once na nakakonect kasi kayo sa online or sa internet, so select nyo lang tong offline, guys, no? And then limited experience. So, lagay tayo ng pangalan. Skip nyo lang yan. Huwag nyo lalagyan ng password. Okay, skip. Not now. So, skip lang natin to kasi part to ng motherboard ko. Armory Crate Software. So, no ko lang to And then dito, X lang natin yan. So, syempre, makikita nyo malalaki pa yung mga icons natin. Kasi, punta tayo dito sa Start. And then, type natin DEV or shortcut for Device Manager, no? Select lang natin yan. Makikita nyo, guys. Yung mga naka warning sign, ibig sabihin yan hindi pa na-install yung driver niya. Dito din naman sa display, ayan, hindi pa rin naka-install yung driver natin. Okay? So, para ma-install natin yan, kailangan natin ng driver pack. So, sa mga naghahanap ng driver pack, marami pa rin nagtatanong ng driver pack. Pwede natin i-download lang yan dito sa Google, guys, no? So, type lang natin Snappy Driver. So, sa Snappy Driver site, makikita nyo, dalawa yung pagpipilian natin dito, Sa downloads, merong SDI Full and SDI Lite. So, kapag ka full, ida-download nyo yung full version niya, which is 44 GB, almost 50 GB yan, pagka na-extract nyo pa, no?
And then dito naman sa SDI Lite is required to ng internet. So, ida-download nyo yung mga drivers na kailangan mo through internet. Unlike dito sa offline, kahit na wala kayong internet, pwede nyo ma-install yung driver. Okay, so meron na ako dito nakalagay sa flash drive nyan, SDI full. So, lalagay lang natin and then, punta tayo sa my computer. Run muna natin yung driver pack. And then, dito guys, run lang natin tong 64-bit. Since yung PC natin is 64-bit ha. Paano natin malaman kung 64-bit yung system natin? Click natin properties. Oh wait, allow lang pala natin to. Check nyo lang private and public, no? And then allow. Scroll down nyo dito, may kita nyo. System type 64-bit. Okay? Use lang natin yan. So, pag gumagamit kayo ng driver pack, i-check nyo lang tong not installed, etong newer. Okay? So, newer, then not installed. Ngayon, kung meron talaga kayong hindi makuha-kuhang driver, o pwede nyong i-force tong worst match. So, tingnan nyo mabuti to yung mga beginners, yung mga natututo pa lang. Lahat yan dapat is mawawala. Yung ano na yan, ano ba tawag dyan? Exclamation warning point. Okay? Select all. So, pwede kayong mag-create ng restore point, pero no need na yan. So, meron din tayong video card, no? So, take note pagdating sa video card, install natin. I-uncheck ko na lang to guys, no? Kasi, pagka meron tayong mga video card, lalo na yung mga separate or dedicated na video card, no? Hindi yung integrated, Pag integrated kasi, pwede nyo nang i-install dito yan sa driver pack. Pero kapag dedicated yan, separate nyo siyang ida-download, no? Let's say, for example, no, yung ginagamit nating graphics card is RX 580. Lagyan nyo lang driver. And then, select nyo lang yung driver from AMD. Download Windows driver. So, pwede natin pagsabayin yan habang nag-i-install tayo sa driver pack. Yes. So, mapapansin nyo, pati driver pack nag-i-install tayo ng sabay. So, kapag lumilit na yung screen natin, ibig sabihin is nada-download nyo na yung, nai-install nyo na yung graphics card natin. And, yung time natin, tingnan nyo. Pag nagpo-format kayo, minsan, nababago yung time nyo, no? So, punta lang kayo doon. Okay, ulit, masyado ba ako mabilis? So, para i-adjust yung date and time, right-click nyo lang yan. And then, adjust date and time. And then, select natin. Kasi baka mamaya minsan magulat kayo bakit walang internet connection. Pag hindi up-to-date yung time nyo, is hindi siya mag-connect minsan sa internet. So, select lang natin yung ching chong chang. And then, sync now. And then, makita nyo, magbabago na siya. So, close lang natin yan. And then, next naman natin is lagay natin yung mga shortcuts sa ating desktop. Right click natin and then personalize. And punta tayo dito sa Teams. And dito naman makita nyo desktop icon settings. Wait, lipat ka muna dyan, Pogi. Dito ka sa baba. So dito sa taas guys, no, yung desktop icon settings. So close ko to para makita nyo. Desktop icon settings. Ayan. And then select na dito my computer, user profile, and control panel kung gusto nyo nakalitaw lang yan. And kung makikita nyo guys, no, this is a pre-activated. Nakita nyo, activated yan. And nasan yung office niyan, boss? Nasan yung office niyan, tech? So click nyo yung start. Ayan, makikita nyo yung office natin, no? Kaya gustong-gusto ko din tong itong normal OS lang eh. Kasi hindi masyado naka-restrict. Wala tayong ibang problema pagdating sa yung iba nang problema sa pag naka-modify OS. Sabi nila, wala yung wifi, wala yung sounds, hindi daw makapag-print, and kung ano-ano pa yung mga nagiging issue nila. Pero ako hindi naman ako nagka-issue sa modify OS. So accept lang natin yan. Closed. New. Ayan. Yung iba, gusto nila, latest yung, tawag dito, latest yung Office. Actually, mas gusto ko pa tong 2019 tsaka 2016 eh. 2010 nga, gumagamit pa ako, wala namang problema. O, di ba? Ayos. Check natin kung, yan debated din yan. Don't save. So, check natin Task Manager. Tingnan nyo naman yung tingnan nyo naman yung CPU consumption nyo, 1%, and then yung memory, 16%. Ang baba, di ba? So, dun nga sa Modify OS na pinakita ko sa inyo last time, umabot ng 20 plus eh. So, ito 16 lang. O, hingi ka na naman ng link. Andun sa group natin, lalagay ko yung link neto Close natin. Trusted na to guys, Gen 2. Hindi pa ako nagka-problema dito, hindi pa ako nagkaroon ng bug, hindi rin ako ito din yung ginagamit ko sa mga, sa mga laptop ng mga client ko. Kapag nakita kong medyo, bago-bago, ito ginagamit ko. Kung ayaw nyo itong mga nasa shortcut dito, like ako, ayoko ng Cortana, right-click nyo lang yan. Tanggalin nyo yung show Cortana. Yung search dito, tanggalin nyo. Hidden, right-click nyo to. Unpin, right-click nyo yung store. O ito pala,
'Di ba sa mga modified OS, mapapansin nyo walang Microsoft Store. So dito sa mga normal na version ng OS, merong store yan na tinatawag, no? Nandito na rin yung mga shortcut natin, control panel, large natin, no? So hindi na natin iti-tweak to as is lang to. Windows Defender, naka-activated yan, naka-green check lahat yan. User control account, manage another account, change user account settings, ayan, pwede nyo ibaba to kung gusto nyo. Yes. O, di ba? So, meron na tayong antivirus kapag ito yung ginamit natin, yung normal OS. And lahat yan, naka-green check yan. Pwede nyo rin i-update yan kung gusto nyo. So, ganun lang kadali mag-reformat, ganun lang kabilis. And magagawa nyo rin yan. Kayang-kaya nyo rin yan, no? Tapos, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan. And meron tayong group na ginawa. Pwede rin kayo magtanong doon. Kasi minsan, napaka-busy ko rin, no? Hindi ko na rin na-reply lahat. So, may mga tech din yan, malulupit. Alam ko, tahimik lang. Tahimik lang sila, pero nandyan yan, nanonood. And maraming salamat sa inyo guys, no? Pati sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa mga subscribers natin. Thank you so much sa walang sawang pag-support sa atin din, no? Kung may mga kulang pa ako sa video, paki-comment na lang ha. Thank you so much sa inyo lahat.